Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako. I was a bit drained for 3 days. Medyo madami akong pinagdaanan sa 3 araw. 2 ang i-upload ko today, tig-2 kwento. Yun ang pambawi ko sa inyo for not posting for 3 days now. I'm not okay. Syempre, di naman ako mag-trauma dump sa inyo ngayon. Pero yes, I'm not okay. Ito yung pampalimot ng aking mga pinagdadaanan ngayon. Shoutout pala dun sa nagsabi ng haba ko daw mag-intro. Huwag ka manood, skip mo. Bahala ka dyan. Ang pamagat ng una nating kwento ay, Guard, ikaw po ba yan? Hi Ate Bebs, just wanna tell this short horror story of mine since kating-kati na ako. You can call me Ari. Hindi ko naman to tunay na pangalan. I live here in Cebu and I am a journalist. Last month lang yung competition namin so it's been long enough. Sabi ng coach ko, dapat 7 a.m. sharp, andun na kami. Kasi maglilinya pa kami para magpapirma. May kapitbahay din ako, classmate ko siya, and partner kami sa journalism. Now, we decided na pumunta na lang doon sa school ng 6:30 since malayo pa ang lalakarin namin para lang makarating doon. When we finally got there, sinalubong kami ng guard and asked us kung ano yung sinalihan namin. We said feature writing. And sabi niya, doon daw kami sa grade 3 magsistay. And we did, kasi sobrang lamig sa labas. Madilim pa din ang langit nun, so we just chatted about what the topic is gonna be and everything. Nang may marinig kami na kumalabog sa restroom, we didn't mind it kasi baka may umaayos lang, but sobrang lakas talaga nung kalabog. Then, may malakas na hangin to the point na hanggang batok, nararamdaman ko siya. Yung classmate ko na pwede nating tawaging Badong, di na niya kinaya ang ingay at nagtanong na, Guard, ikaw po ba yan? At biglang tumahimik ang paligid. Tinawanan na lang namin kahit deep inside, natatakot na talaga kami based sa aming muka. Pagkatapos nun, may batang sumigaw. Tinignan ko si Badong at tinignan niya rin ako. Nang tumingin na kami sa direksyon kung saan namin narinig yung sigaw, nakita namin yung isang bata na duguan at hindi may tsura ang muka. His face was covered in glass and may dugo pa ito. Papalapit na siya sa amin so I shouted, Tulong, guard! Tulong po! Tulungan niyo po kami! Until nung umaga na, narinig namin yung coach namin. Badong, Ari, kanina ko pa kayo hinahanap. Nung nangyari ang insidente, wala kami doon sa room. Sa utak namin, nasa room kami. Pero in real life, wala kami doon. Sabi ng coach namin, pabalik-balik daw siya doon sa kwarto but couldn't find someone nor something, even yung mga bags namin. Ngayon, nalaman namin na yung batang nakita namin ay grade 3 student. 8 years old, namatay siya kasi tinulak raw galing rooftop. Tapos nalaglag sa isang glass wall. Kaya ganun ang mukha niya. After that, hindi na ako nagsalita hanggang sa pag-uwi namin. Hanggang ngayon, nakikita pa rin namin ni Badong yung bata paminsan-minsan. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Meron akong naaalala na kwento na parang ganyan din. Ang hirap niyang i-explain pero isa siya sa mga unang nakwento ko na before dito sa TikTok na magkaibang dimension. Same time, same classroom, different people, different dimension. Okay, nakaisip ako ng ikukwento ko sa inyo but this is actually an experience sa bahay ng tita ko. Yung lumang bahay kasi ni na tita ko, very haunted talaga siya. Marami silang na-experience doon and actually pati kami, merong mga incidents na naka-experience kaming minumulto kami doon. 3 sa mga kapatid ng nanay ko, wala silang mga asawa, babae silang lahat and they all live together. Dun sa lumang bahay nila, kakaiba yung pakiramdam niya, kakapasok mo pa lang doon. Kasi alam mong may something. I can't explain it. It's a very eerie feeling. Even I can attest to that. They decided to move out kasi nagkaroon ng cancer yung isa kong tita. They wanted to live in a place na mas komportable para sa kanya. Ito yung mga incidents na na-experience namin doon sa loob ng bahay bago sila lumipat. Number 1 incident. I have 3 titas, right? Si Tita T,
Tita L at si Tita S. November 1. So, undas. Galing kami sa Good Shepherd sa may San Fernando. Doon kasi nakalibing yung mga lola at lolo ko. Usually, syempre, pag November 1, magsulo ka, diba? Ano ba yung magsusulo? Magsisindi ka ng kandila, doon ka tatambay. That's how we celebrate undas. As a family, we all decided to have dinner at our tita's place. Pumunta na kaming lahat doon. Gabi na, and then, nagchichikahan kaming lahat. For context, ang bahay kasi ni na tita is isa siyang building. Para siyang commercial building, ganon. Kapasok mo sa gate, titingin ka sa right, merong stairs doon paakyat ng second floor. Second floor, yun yung mismong bahay ni na tita na doon lahat ng mga kwarto, dining room, living room, everything. Basta ang ilalim is garahe. While we were waiting for the food, nagchichikahan lang kami sa may dining room. Until, meron kaming marinig na kumakatok sa pintuan. Which is kind of weird though, knowing kung paano yung setup ng bahay. Yung nanay ko, sabi niya, narinig niyo ba yun? Tumayo siya, tinry niyang buksan yung pintuan. Kakita niya, walang tao. So kami, inisip na lang namin na baka guni-guni lang namin lahat yon. Pero the thing is, ang dami namin sa loob ng bahay at kaming lahat narinig namin yung kumakatok. Pero pinabayaan na lang namin. After a while, nagchichikahan ulit, narinig na naman namin, may kumakatok na naman. Tumayo nanay ko, binuksan niya, tinignan niya, wala ulit tao. Pag-isipan namin na baka may sumama galing sementeryo, no? It was kind of weird na merong magpa-prank sa amin. Kasi nga, naka-gate yung buong bahay ni na tita at sino naman ang papasok. Wala siyang time para magtago kasi bababa pa siya ng hagdanan. Kami nun, okay, sige pabayaan na natin. Masanay na tayo. Talagang haunted to lugar ni na tita. Pangalawang insidente. Tita Ella is a doctor and usually nagki-clinic siya. Maalis siya ng bahay nila ng 5 a.m. Uuwi siya around lunchtime na. Usually, bago siya umalis, nilalock niya ang kwarto niya para walang manakawan or anything. She made sure that all the appliances were turned off. Tinanggal niya lahat ng saksakan bago siya umalis para hindi delicates, diba? So, nag-clinic na siya and then bumalik na. Nung kabalik niya, naririnig niya yung kwarto niya may ingay nanggagaling sa loob. Parang naka-on yung TV. Pumasok siyang ganyan. Nakita niya na nasa YouTube. Ang naka-display ay vlogs ni Chris Aquino. Which is weird. Kasi nga tinanggal niya lahat ng saksakan. Plus, walang ibang tao sa bahay na yon na may susi ng kwarto niya, kundi siya. It's so specific na kay Chris Aquino siya. Tinanong ko si tita ko, tita, nanonood ka ba ng vlog si Chris Aquino? Sabi ko ganun. Hindi, sabi niya, hindi talaga. Never pa ako nanood. Okay, the other incident was, meron silang mga kasambahay. Actually, even yung mga kasambahays nila, wala nagtatagal sa kanila because the place is haunted. Marami din sa kanila nakakaramdam. There was one time na dahil bago-bago lang yung mga kasambahay nila, they decided to take photos inside the house kasi siguro nababana pa sila. They started taking selfies around the house. FYI, the house is full of paintings. Si Tita T kasi, she's an artist. So, nagpe-paint siya. So, they have a lot of portraits na ginawa niya dun sa bahay nila. Ngayon, nagsa-selfie-selfie lang sina ate. And then, after niya mag-take ng selfie, syempre, no, ibabrowse mo yung photos. When she looked at the photos, natakot sila. Kasi there was one photo na tinake nila na naka-selfie ganyan. Kasama yung painting ni tita sa likod. Nung nakita nila yung portrait ng isang babae, yung itsura niya, biglang naging bungo. The original painting is just a portrait of a woman. And then bigla dun sa picture may bungo. Pinakita agad yung mga photos dun sa tita ko. And then sabi nila, tita, delete nyo yan. So dinilit na nila kasi nga scary, diba? The next incident, actually sobrang dami pa talagang mga incidents. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung mga pinaka naaalala ko. Usually kasi, tuwing gabi, nagro-rosaryo silang lahat, kasama yung mga kasambahay. So, when it was time for them to pray the rosary, di nagdadasal silang ganyan, gano'n, nakaupo lang sila. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bigla silang nakaranas ng hangin na malamig. And then, while they were praying, Hail Mary, full of grace, biglang may dalawang boses na unfamiliar na sumasabay sa kanila. Yung mga kasambahay, tumingin sila sa likod nila kung saan nanggagaling yung boses. Meron sila nakitang dalawang babae na nakaluhod, na nagro-rosaryo, at nakikisabay sa kanila. Kinilabutan talaga ako nang kinuwento sa akin yan. So ever since,
Hindi ko alam kung pinabless na ba ni na tita yun. Lumipat na rin naman sila ng bahay. Ang chismis nga sa akin, tita, sabi ko, ngayon, meron pa ba silang naririnig doon? Doon kasi sa ilalim ng bahay nila, no, bentahan ng Jetmatic kasi yun. Ang nagbabantay usually doon is yung isa nilang lalaking kapatid. Yung secretary nung tito ko na yon, minsan nakakarinig pa rin daw siya ng ingay doon sa taas. Ginawa na lang nilang storage yun ng mga lumang gamit ni na tita. So, wala na talaga nakatirang tao doon. May times na nakakarinig pa rin daw sila ng mga pumaparty sa taas, ganyan. Gagalawan ng mga gamit, mga nagsasalitang tao sa taas. At least yung bahay na nilipatan nila ngayon ay hindi na haunted, no? Sometimes it makes me wonder if that place is cursed. Almost all of the people who lived in that house nagkaroon ng cancer. Recently, nagpa-genetic testing yung mom ko and it turns out wala sa genes namin ang cancer. 3 sa mga kapatid niya nagkaroon. Mom niya nagkaroon, which is lola ko. And then another person na, yun nga, na tumira dun sa bahay na yung nagka-cancer din. Could be the mumus. Buti na lang talaga hindi na nakatira dun si na tita. I'll see you guys sa next upload. I'm sorry again for not being able to post anything.